Sige nga, i-impeach na kung kaya nyo i-impeach Inday Sara. Anak ng kamuti. Gusto. Laila Dilimaw umatras sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasama yung isang kongresista na nakatabingi ang panga. Na may kinikilingan, palaging nakakaliwa yata, walang kanan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito, ngiwing reporter, spotted. Antindi ng reporter na ito. Inulat po niya yung nangyayari po ngayon sa Middle East, nakaguluhan. Ngiwing reporter, ay presidente pala ng Pilipinas. Yor, namaligayatan yor ng pinasok. Hindi sana nag-reporter ka na, frustrated reporter, tingin na yupak na panggulo na ito. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, supportahan po natin. Pangalawang YouTube channel ko po. Yan ay reserve channel po natin. Kung sakaling magurgur tayo dito sa Orig channel, huwag naman sana yawards. Paikot-ikot kasi yung mga trolls ni Bakay dito. Laki kasi ng bayad sa mga hinayupak eh. Mali-maliit ang pera galing sa kawat. Kawat ng kanilang puon. Marcos, kawatan noon, kawatan pa rin ngayon, mga animal. Oh, ito mga kababayan ko, pag-uusapan na po natin yung ngiwing reporter. Lunes na lunes, bad trip ang mga animal. Biglang nag-report po eh. Tungkol sa kaguluhan po dyan sa Middle East. Lalo po na ngayon sa Dubai. Naku, tinamahan po yung airport. Yun na pong pinuntarya ngayon eh. Ito ay bunga ng kaguluhan ng Iran, Israel at ng Amerika. Patay tayo dito, Nyor. Meron pa naman tayo Edgar sites. Hindi malo. Huwag naman sana puntaryahin tayo dito. Oh, ito. Pakinggan po muna natin yung reporter na nakangiwiyang panga. Nakala mo'y hinugot sa pansyon. Wala na. Iba na ang katawan ni Da Junior. Mukhang kulirit. Tingnan niyo po, pakinggan muna natin. Ito yung unang report ng reporter natin na talagang nakangiwi. Ngiwi-ngiwi na talaga siya dito. Hupong na, maga na yung mukha nito. Pasok niyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nambalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot, bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Tingnan mo yung ang galing mag-report, no? Narinig niya. Binomba ng Amerika, Israel, ang Iran. At ang Iran naman ay gumanti sa lahat ng mga military base ng Amerika. So ngayon, dali tayo ngayon, Yor. Narinig mo yung sinabi mo? Military base. Ilang military base ng Amerika dito sa Pilipinas? EDCA sites. Yari ka talaga mamaya pag-usapan natin. Tuloy natin, oh. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. So, nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak. Anong nag-alala kayo? Nag-alala kayo? Baka nag-alala. Nag-alala, oh. Hayop, naiba na tayo. Naiba na ang mundo, Nyor. O, yung reporter natin, galing sana mag-report, kaso nga lang, nag-alala daw. Nag-alala. Hindi nag-alala. Samantala, meron po tayong napansin sa ating reporter ngayon na nag-uulat tungkol sa kaguluhan sa Middle East, yung background hindi gumalaw. Yaway, ay ba to? Tingnan mo yung puno, di man gumalaw. Grabe naman. Iyay ba to, Nyor? Nasaan ka ba talaga? Sa ospital na naman daw eh. Nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nag-monitor na kami kahapon pa, ng late afternoon, sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan. AI talaga itong hinayupak, umutal-utal, no? Yung pitik-pitik, halatang halata nyo, AI ka nyo. Hindi ito si Da Junior. AI po, nagre-report siya, pumipitik-pitik eh. Galing ng reporter, yung background, walang galawan. Saka dapat gumagalaw yan kasi puno man yan, Nyor. May mga dahon man yan sa likod, di ba? Ayaw man gumalaw, Nyor, yung puno, Nyor. Walang hangin dyan, Nyor. Ikaw lang yata may hangin, Nyor, sa utak, Nyor. Ayan po yung umaga. Nag-report siya, wala daw casualty. At magre-report daw siya muli kung anong mangyayari. Okay, kinagabihan. Nangiwi na talagang hinayupak na to. Kunti na lang to, kunin na talaga to ni Satanas. Ito, nag-report na naman siya, hindi. Nag-report na naman siya nung kagabi, nag-report siya dito. Pakinggan natin yung reporter na nakangiwi. Magandang gabi, ating mga kababayan. Ikinalulungkot ko na meron po tayo. Tingnan mo, grabing script na to. Maganda. Grabe. Kalulungkot ko, plastic, no? Anak ka ng kamuti, kangiwi, napaka-plastic mo. Grabe, drama-drama ka, kunyari. Magandang gabi. Talagang hingal ka na talaga. Hirap na yata dito sa yung colostomy bag. Hihirap pigilan. Ayan po yung report niya kagabi. Nalungkot daw siya. Kaya dahan-dahan siya magsalita kasi nalungkot. Plastic ang hinayupak.
Tuloy oh. Tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera. Ang galing ng reporter, nung umaga, nag-report siya, walang casualty. Sa gabi, meron na pong casualty. Utay, anong gagawin mo? Presidente Kanyor. Ang hinayupak, presidente, nag-report na lang. Reporter, wala ka bang mga hakbang? Wala ka bang mga ginagawa? No? Bilang isang pangulo? Iwasan naman yung panay singhot. Mga OFW, anak ng kamuti, kawawa naman yung mga OFW. Ba't ka nagre-report? Ano, trabaho mo ba yung maging reporter ka? Hindi sana naging reporter ka na lang ng ABS-CBN. Ay, papasukin po natin ang reporter ng Angiwe, galing Ilocos. Pasok bangag. Ganun sana, no? Puta na presidente ka eh. Hindi ka naman reporter eh. Dapat yan, ang nagre-report niyan si Kreriring. I-Chucky Claire, ipaubaya mo or RTVM, ganyan. Hindi yung, para sabihin lang may ginagawa, no? Pero putang ina, hindi natin kailangan yung mga ganyang klaseng mga estratehiya. Kailangan po, kung ikaw magsalita ka, may direktiba ka kagad. Kami nawakan kami sa mga OFW, huwag kayong mag-alala, papunta na kami. Ngiwi-ngiwi kang limal ka. Oh. Na nangyayari sa Middle East. Ang report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tiga Pangasinan. Siya po ay isang Taga-Norte caregiver pa. sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pag meron tayong i-report, ay i-report ko po sa inyo. Anak ng kamuti ka naman, Yor. Asahan nyo kung mayroon tayong i-report, ay i-report ko sa inyo. Sana, nag-reporter ka na lang, animal ka. Ano yung programa mo? Ano yung response mo dito? Anong response ng gobyerno sa mga OFW na naiipit ngayon sa digmaan dyan sa Dubai? Yun yung dapat na marinig namin. Ano yung tulong mo na gagawin? Kasi presidente ka, lahat ng resources nasa sayo. Ikaw yung pinuno ng bansang ito. Pero ano yun, nag-reporter ka na lang? Anak ng kamuti, isang nakakahiyang leader, weak talaga tong leader na ito, walang kwenta. No? Kaya hindi po yung pinalampas ng mga OFW dyan sa Dubai. As in, walang pakialam. Basta lang nagre-report, akala mo siguro, ang mga OFW sa Dubai ay natutuwa dyan. Ang daming OFW dyan. Nag-umpisa ng digmaan. Pero ikaw, naging reporter ka, parang AI, no? Yung video niya, parang hindi siya. Kasi bakit ganun? Parang hinihingal na siya, parang, ganyan na talaga, malapit na kunin ni Satanas. Naghahabol na ng hininga. Kaya hindi po yan pinalampas ng mga OFW. Talagang, sinita po siya dyan. Pakinggan natin yung isang OFW, Ilongga yata ito, no? Galit na galit talaga siya dyan. Bakit ka na ng reporter? Ito. Nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon. Reporter ka? Sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan. Ngunit ka, nasa mabuting kalagayan ang mga ating kapatayan. Uy, BBM, lagyan mo ang mga account number namin dito. May 2 milyon na Pilipino kahit tinki-tinki lang. Pinagsigiloy, paano ko mag-monitor sa amin? Do you have our numbers? Do you have our contact numbers and emails? Ang galing mo, te! Tangina, ilang milyon pala dyan? 2 milyon pala yung mga OFW dyan sa Dubai. Ang dami, ha? So ngayon, anong gagawin niya dyan? Sa 2 milyon, di man alam ni Dayunyor paano mag-response. Tama ka dyan, te. Bigyan na lang ng pera, uwi na lang lahat. Total, marami namang ninakaw, no? Mali-malitang pera. Bigyan daw yung account. Alam mo ba lahat? Nag-reporter ka ba? Banat, tirahin mo, te. Patuloy namin yung bimisyon na sabi sa iyo. Sabi na si Iloy, ito mga butikuni sa mga ispreke kuyot. Nagnagay, magpuya sa mga paasa sa amin. Ni isa ka advisory, walang mga email sa amin. Walang sangat panawagan si Daddy Box. Noong umaga pa lang kahapon, grabe na ang email sa Canada. Grabe na ang tawag, ano ang contact number mo, ibigay na dito. Kung ano man ang mangyari, may ito ang case, ano mo, case manager mo. May inassign na sa amin nga case manager, ang diindang, PBBM. Ha? Tupagpo ka na ni mo buktaw, tupagpo ka ng gising. Na kami ay nagmonitor sa anang monitor. Pala dito. Kahit tubig, bilat sing Iloy, wala kayong ginapadala dito. Bilang siya yung Iroy. Kahit tubig ko lang pinadala. Mga kang-Canada daw, nagpapadala na ng email, anong contact number mo. May mga instruction na, si Dayunyor, nag-vlog pa. Okay, Ninamyor! Ay, tuloy tayo. Kahit pala pang gasolina namin, Ubugres. Kahit ano ng bunganga mo kasi citizen ka sa Pilipinas, ano ang Gcash mo, padalaan kita dyan para magtahimik ka na wala gani. Gigas, umasa ka pati ka Dayunyor, mga buhayang mga yan eh. Wala, mga OFW, ginagamit lang talaga ni Bangag, ginagawang gatasan. Dapat, ano ba Gcash mo? O, ito pang gasolina. Hindi, magre-report lang daw siya kung anong mangyayari sa inyo. Ngayon, may casualty na daw. Banatan mo, te. Tapos sabihin yung monitor, bullshit. Punta ka ba na dito, BBM, halika dito. Para marinig mo kung maramdaman mo kung ano nararamdaman namin. Correct. Ibutin mo ngayon, no, total marami kang pera, di ba? Diba ninakaw mo 800 billion? Tama. Peso sa amin, kumuha ka sang magic carpet yan, wala talagang titira sa'yo sa sky. Yung magic carpet ni Aladdin, pilihin mo.
Hindi gani, uminom. Magic carpet bilhin mo daw, yala din. Dami namang ninakaw. Di lang bilyon, day. Trilyon na, day, ninakaw niya, day. Naging pangulo lang ang buwang, day. Gusto magiging magnanakaw, day. Tirahin mo ulit, day, oh. Nung kasangkwan sang bato ni Ting, lumipat ka dito, hindi ka na-transform ka kay Superman. Uminom daw bato ni Ding. Ding! Ang bato! Down na! Day, ibang bato, day, nilulunok, day. At saka yung bato, day, na gamit niya, day, hindi nilulunok, day. Sininghot man, day. Tagay, tuloy. Kaya marami ka naman pera, pumunta ka sa mga wakwak doon, bigyan ka sa kapangyarihan, pwede ka mag-ano, manananggal. Para malaman mo na naramdaman ng monitor, kasi sinungaling sa bilat, singiloy monitor nga, no? Pagko ka na rin, bupaw, Yung mga ilonggo, ginapiko, ginapala, di ba? Iba, intindihan. Bugtaw, gidaw. Bilat silang heroy daw. Tirahin mo ulit, day. Kung maliputang bagbakanay, ngayon ka lang tumesen, na kami ay nagmamonitor. Sa mga kababayan nyo, di puta, ay pasalod, wala kayong binibigay sa amin. Hindi na kami pasalod, ha? Bigyan nyo na kami sa mga Carmen. Ay, daw pasalon. Walang ibinigay. Anak na mo, senyor. Kagigising lang. Kakatapos lang ng amat stick. Ano na? Ayun, buljakin mo tayo. Mga agimat na lang balang. Ang mga Printes, hindi naman kami magalit ng grabe. Kung monitor, sa ano ang ginamonitor mo, ya? Kung ano na naman ang flavor ngayon, sa Chapo, kung kukupandan. Monitor daw. Anong flavor ng pulbur? Buko pandan. Wala bang ubi halaya? Buko pandan. Alay tayo, tirahin mo ulit. Istorya, iba na press. Damo kaya sa istorya. Ang gawin mo, tawagan mo ngayon ang mga kuwan, mga tao-tao sa duldog at lahat ng mga kuwan, lahat ng mga babaylan, hindi ka sa kanila sang lana. Tapos pa kayo, lumipat ka dito. Tingnan mo kami lahat sa barin sa umsa, sa barin sa Qatar, sa Kuwait, sa Saudi, tapos dito. Tingnan mo bukres, ba't iloy ka bukres ka lang. Para mababay-babay ka sa'yo. Monitor ka saan mo. Monitor mo yan, ang ibukontrabanto kung dumating na sa Pilipinas, sa mga niyo. Ang flavor na sa ngayon natin yung Big Crunch. Dito mo naman kami, dito pa dito. Ay, puta. Ayan, Yor. Tinuruan ka ng isang OFW, galit na galit. Monitor ka daw, kagigising mo lang eh. Wala man daw kahit pasalod. Walang kwentang inayopak na Pangulo, no? Lunis na lunis, natawa tayo. Salamat eh. Puga, magidya. No? Wala, hindi presidente ang datingan ni Junior, vlogger, no? Na nakangiwi, no? Pero kasi pag ikaw Pangulo kasi, dapat alam mo ang sistema mo. Inutusan mo ng lahat ng mga opisyal ng gobyerno, Department of Foreign Affairs, UWA, no? Department of Migrants, gumalaw kayo dyan. No? Dapat yun ang sinasabi mo. Pinagalaw ko na po ang Department of Foreign Affairs na lahat po ng mga apektadong OFW ay agad repatriation. Pinupuntahan po namin lahat isa-isa. Huwag pa po kayong mag-alala. Nandito po kami. Ganun na sana ba? Hindi yung nagre-report kami. Meron na pong nadali. Susunod ulit mag-report kami. Hunghang! Pakinggan natin si Vice President Inday Sara. Mensahe po niya para po sa mga OFW na naipit ngayon sa digmaan. Narito po. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng gitnang silangan, hinihikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon ng publiko. Mahigpit na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad ng bansang inyong kinaroroonan at ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Maging mapagmatyan sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Panatilihin ang regular na komunikasyon sa inyong pamilya, mga mahal sa buhay, at mga pinagkakatiwalaang kaibigan tungkol sa inyong kinaroroonan at kalagayan. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayon din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. At ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Syukran. Ganyan ba sana, no? Yung reminder sa mga OFW, pag-igihin po ninyo, makipag-communicate sa DFA, ganun ba sana ba? Hindi yung animal nagre-report ka, mag-report kami mamaya kung meron naman magurgor, may mamatay na OFW, anak ng kamuti itong hinayupak nung iwi mo lang kwenta. Alam nyo po napakadelikado po yan yung gera ngayon, baka magka-World War III, wag naman sana. Tatamaan talaga tayo dyan, ano nabanggit ni Junior, yung mga base militar daw ay binubomba. So ngayon sa atin, marami po tayong IDCA sites. Ito po yung base militar ng mga I think mga siyam, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I think 12 na yata. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, mga 9 nga, yung idka-sites sa atin, na posible po yan ay tatama. Kaya binatikos po yan ni Pungpulong Duterte at ang sabi niya, delikado po no, ang IDCA expansion sa ating bansa, yung seguridad. Dagdag pa niya, the decision of this Bangag administration aggressively expand the IDCA sites in the Philippines is a grave national security concern and a clear sign of a government acting not in the interest of Filipinos but as a complaint puppet of the United States. Kasi nga pag sumiklab po ito kagaya ng World War II, Japan at Amerika, tayo wala naman po talaga tayong nung World War II, wala po tayong diyan sa digmaan, sana hindi tayo kasali, no. Kaso nga lang, mayroong IDCA sites dito, parang may military base ng Amerika, kaya tayo po yung binumba ng mga Hapon. So sim lang po dito po sa ating bansa na posible po tatamaan din po tayo. Kawawa, maraming mga OFW na stranded ngayon diyan sa Dubai at ang posibleng tatamaan pa rin ito ay ang ating ekonomiya. Pag yan hindi titigil ang digmaan sa Iran, bagsak na nga po ang ating ekonomiya, mahal na nga po yung mga gasolina, mga langis, mukhang lalo pang magmahal. So ano po ang mangyayari sa ating bansa? Pakinggan po muna natin ang balitang ito. Posibleng tumaas po ang presyo ng langis sa world market dahil sa nagpapatuloy na tensyon po dyan sa gitnang silangan. Ayon kay Oil Management Bureau Director Rino Abad, kasalukuyang minimal ang epekto sa global oil supply dahil wala pang may ulat na nasirang production facilities sa Iran at mistulang tinatarget lamang ng US-Israeli strike ang military facilities ng bansa. Gayunpaman, maaaring magdulot ng delay sa shipment ng langis ang tensyon na posibleng magresulta sa pagtaas ng presyo. Ayon sa Department of Energy, inaasang magkakaroon ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo simula ngayong Martes. Bukas na posibleng umabot po ng 5 hanggang 10 dolyar kada bariles o humigit kumulang 30 sentimo kada litro. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, maaaring ito magdulot ng dagdag presyo na abot sa 3 piso kada litro sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Tiniyak naman ng DOE na hindi inaasang hahantong sa global oil supply crisis ang sitwasyon dahil 1.61% lamang ng padaigdig demand ang mula sa oil exports ng Iran. Maapektuhan pa rin po ang ating ekonomiya dyan kasi pag mahal po yung langis na yan, panigurado. Ang ekonomiya, babagsak, mahal ang bilihin, inflation rate. So ngayon pa lang dapat mag-iisip ng gobyerno kung ano ba dapat yung hakbang. Kaso nga lang, walang isip, panay singot lang. Ito, pag-usapan po muna natin itong patungkol po sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Matandaan po natin na 4 po yung impeachment na isinampa kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero itong tropa ng Tindig Pilipinas, ay nag-withdraw po sila. Hindi po natin dahil di po natin alam kung ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit po nag-withdraw sila. Itong Tindig Pilipinas sa pangunguna ni yung apo ni Nino yan, di ba? Kiko D, no? Ito po yung balitang iyan, binawi na ang second impeachment complaint versus Vice President Inday Sara Duterte. Formal nang binawi ng Tindig Pilipinas. Ang ikalawang impeachment complaint kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito, ano ba ang dahilan ng Tindig Pilipinas? Kay Trillanes no, di ba? Anak ng kamuti, sama-sama talaga itong mga inayupak na to. Kay Trillanes pakinggan po, basahin natin, kaunti lang yung kanilang reason kung bakit nag-withdraw. Okay, nagsulat po sila sa kay Gerber Luistro sa Committee on Justice, sabi, we previously endorsed the verified complaint for impeachment against the Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara Severman Duterte, second complaint, dated February 2, 2026, filed by the private complainants, Francis Joseph Aquino D, itong si Kiko D, no? It all before the office of the Secretary General, and which was subsequently referred to the Committee on Justice. We respectfully manifest that the withdrawal of our endorsement before the committee considering the complainants previously issued a statement on their withdrawal of said complaint on March 1. We further manifest our support for the third impeachment complaint filed by Reverend Father Joel Zabalya, et al. And endorsed by the Hearing Representative Laila de Lima. The contents and import of which are very similar to the second complaint. Mga tanga nga. For publicity lang ginawa niyo The complainants in the second D, et al. Impeachment complaint have decided to formally withdraw their complaint in the interest of procedural expediency and to accountability. We decided that withdrawal is the best course of action. Moving forward, we aim to actively participate in the proceeding. We thank and acknowledge the private complainants as interested parties in the proceeding before the committee. Ang mga Akbayan, Percival at Laila de Lima, yun po yung nag-endorso, yung second impeachment. Nakangiweron Yung mga ugag, no, ang reason nila, nag-withdraw sila sa pangalawang impeachment kasi nga daw, yung third impeachment at pangalawa, pareho lang. So ba't pa kayo nagdrama-drama mga hunghang? Meron pang pang-apat. Bakit ayaw nyo na lang pag-isahin? Dito lalong hindi po kayo suportahan ng mga buhayan, no? Lalo na po yung INYOP. Ito na nga yung sinasabi niya, ni Puno. Wala, pabalik-balik lang Tapos naman niya nakarang taon, natakil na naman, itatakil na naman Kaya hindi kami susuporta. Tsaka malayong mag-prosper po yung impeachment na yan. Parang kiss of the death yan kung susuporta kayo dyan, panigurado, sira ang political career po ninyo. Pero ito kasi itong mga kaliwang grupo, kagaya ni Laila de Lima, komunista, may grupo na talaga sila. So kahit anong mangyayari, kalabanin mga Duterte, suportahan or hindi, ang impeachment, sila ay agresibo talaga.
nabibira sa mga Duterte kasi yun yung game plan nila. Ang malas lang ng tindig Pilipinas na komunista, hindi na sila makakuha ng suporta dahil pilay po yung puon nila na si Martin Romualdez na nangangarap na maging presidente ng Pilipinas. Wala na po silang finance net. Malabo na makalikom ng perma kasi wala nang 4 liter release. Kaya suntok sa buwan yan, dilima. Meron yung ibang kongresista, naghayag na po ng suporta kay Vice President Inday Sara sa pagtakbo niya sa pagkapangulo ngayong 2028. Pero kayo, impeachment na sa isip ninyo, mapapahiya lang po kayo. So ngayon, nag-withdraw na po itong sila Laila de Lima, meron pang natira na impeachment complaint. So 3. So nakatakda pong kasalukuyan ngayon. No? Dinidinig na po ngayon sa Kongreso. Pakinggan po natin mga kabisdak itong balita patungkol po dyan. Granted sa Tubay ang isang pamilyang taga Cavite na pauwi na sa Sorry, iba yun. Ito pala, tuloy. Sisimulan na ng komite sa Kamara ngayong araw ang pagtalakay sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa pag-uusapan ng pahayag ng umano'y bagman ng bise. Nasa frontline ang balitang yan, si JC Cosico. Bagman, anak ng Kamuntin, Madriaga. Ito na tayo ngayon. Gagamitin nyo si Madriaga, yung credibilidad zero, kidnapuran sa group criminal. Pero yung mga ex-marines, hindi credible, no? Pero yung mga treso, credible sa kanila eh. Si Sara Duterte tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Ang anunsyong yan ni Vice President Sara Duterte noong February 18, hindi raw makakaapekto sa kung paano itatrato o hahawakan ng Kamara at ng House Committee on Justice ang impeachment case laban sa kanya. Yan ang iginiit ni House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ilang araw bago nakatakdang suriin ng komite ang 4 na impeachment complaints. Think about the level po of the House Committee on Justice. Laser focus po yung mga members to firstly determine sufficiency in form and sufficiency in substance. And the impeachment proceeding deals with things that are being alleged that she had done previously. Diba? So, I think the committee will focus on that and the House will ultimately focus on that. Kabilang sa grounds Sabihin na lang natin, tama ka dyan, Ridon, yung impeachment proceedings dyan sa Committee on Justice, laban kay Inday Sara, hindi maapektuhan. Tuloy pa rin yung ninyo, script dyan. Pero ang apektuhan dyan yung boto. Sino ba yung susuporta dyan? Baka nga dyan sa Committee on Justice, hindi pa niya ninyo may wala pang susuporta dyan na mayroong form in substance. No? O baka hindi po yan in substance, siguro in form meron yung forma. Pero yung substance, malabo Kasi pag sinasabi mong substance, may basihan. Pero kung gano'n rin naman pabalik-balik, sasabihin na lang kongresista, puta kayo na lang. Huwag nyo na kaming isama dyan, masisira pa yung political career namin. ng impeachment complaint laban sa bise ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at iba pa. Ayon kay Ridon, kabilang sa mga tatalakayin ang mga aligasyon ukol sa maanumalyo o manong paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ang pagbabanta ni VP Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At ang affidavit o sinumpa ang salaysay ng umano'y dating bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Tingnan mo, walang bago, no? Ito lang, Ramil Madriaga. Pero si Ramil Madriaga, kinasuhan na po yan ng mga dating mga militar na nagiging PSG. Kasi mantakin mo, si Madriaga daw yung trainer nila. Puntangin na si Raulo na lang yung kongresistang maniwala dito kay Dilimaw, no? Wala ho yan. Tingnan mo, ganun pa rin, confidential funds sa DepEd. Anong basihan nila? Anong betrayal of public trust doon? Confidential funds ka Sinabi na nga ho ng COA na unmodified opinion. So, sumunod sa joint circular within 3 consecutive years. Mag-aapat na taon. Anong pinaglalaban ninyo, mga hunghang? Siguro kung pinag-uusapan pa yung flood control, mas maganda pa siguro, pakinggan, no? Laman yan ang mga aligasyon laban kay VP Sara, kabilang ang umano'y delivery ng mga bag na may lamang pera sa ilang individual. So, if the question is, what is new? Lolo ka, Senator Ridon. Deliver Saan i-deliver? Skyland. Mas matindi po pag-usapan natin yung mga mali-malitang bag, no? Na i-deliver po sa First Family. Sabi niya, delivery daw. Sino nagsasabi? Madriaga, Sulo, sa paniwalaan natin. Samantala, yung 18, may 12 pa, so 30 ang mga Marines, more or less, nagsasabing, nagde-deliver kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, mga kongresista kayo, Laila de Lima, diniliberan din kayo, no? Mga kaliwang grupo, diniliberan din kayo. Yung mga gustong ma-impeach si Inday Sara, tiba-tiba sa mali-malitang pera. So itong mga credible na mga witnesses, mga whistleblower, ng mga dating ex-Marines, hindi natin paniwalaan. So maniwala kayo dito kay Madriaga na kriminal, ang buang, no? Si Raulo na talagang mga Pilipino, kung naniniwala po dito sa kriminal na ito na may malita daw, gumaya lang kayo kay Gutisa Ngayon, mahirapan kayo gagaya kasi mga 30 man yan ka ex-Marines. Maghanap rin kayo ng 30. Ituturo si Inday Sara, wala. Wala na kayong magawa dyan, ma-stress lang kayo. Yung impeachment na yan, walang susuporta dyan. Si Inday Sara, parelax-relax sa si Inday Sara, Papasyal-pasyal si Inday Sara, simple lang. Pero ang mga kaliwang grupo, anak ng kagwang, mamamatay na sa gusto ma-impeach si Inday Sara Wala na, sa taas ng trust and approval rating ni Inday Sara. At sa lahat ng presidential survey ngayon for 2028, ay lalo pong umangat si Inday Sara at ang layo ni Leonero Bredo. Kaya wag na po kayong mangarap na si Inday Sara ay ma-impeach.
O dyan sa Kongreso, atras na hirap na nga ho sila makalikom ng sapat na bilang 105 eh. Sabihin na lang natin yung lakas nasa 100. Sa tingin nyo ba, yung lakas na miyembro ng mga kongresista ay susuporta dyan sa impeachment ni Inday Sara? Lahat hindi. Swerte na siguro kung may 50% eh. Yung mga buhaya dyan sa lakas, siyempre kung sino yung malakas sa susunod na eleksyon, pupunta ang mga yan. Wala mga prinsipyo ang mga hinayupak na yan dyan sa mga kongresista dyan sa lakas. Marami dyan galing ng PDP. So anong ginawa nila? Tumalon sa lakas kasi nandun si Romualdez. At saka tumalon din ang mga yan dahil nandun si Vice President Inday Sara Duterte. Siyempre hindi sila sasama sa pag-alis ni Inday Sara sa lakas dahil gusto nila magkaroon ng pundo. Pira-pira lang ang mga yan para may magamit po sila sa susunod na eleksyon. Pero ito, tingnan mo si Vice President Inday Sara gusto nilang i-impeach. Utang ina. Pinagkakaguluhan ng taong bayan. Ipa-impeach nyo. Narito, pakinggan natin, panoorin natin. Diyos ko, Ginoo. Sige nga, i-impeach na kung kaya kong i-impeach si Inday Sara. Anak ng kamuti. Diyos ko. Grabing sinawan yan. Bye, Vance. Bye, bye! Grabe, pinagkakaguluhan. Tingnan mo paano? Kita ko yung photo. Sige na, ikaw kongresista. Susuporta ka sa impeachment? Laban kay Vice President Inday Sara, kung makita yung mga ganitong kaganapan in public events na pinagkakaguluhan, rockstar na rockstar. Kahit anong batikos, kahit anong criticize, paninira, kay Vice President Inday Sara, ang taong bayan hindi naniniwala. Dinudumog pa rin si Inday Sara. Kahit saang lugar. Kay Bongbong Marcos, meron bang ganun? Wala. Parang lamay lang pag si BBM. Kakaway sa hangin. Hi, Pans. Kasi kung ikaw politiko, common sense, no? Alam naman natin, mga manggagamit ng mga politiko, kagaya ni Mangga at ni Bangag, wag na, dito na lang ako, manahimik na lang ako, kaysa susuporta ako sa mga katarantaduhan ng mga kaliwang grupo ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Tahimik na lang ako, please shift na lang ako, sa ilang taon na lang. 2 taon na lang, presidential election na. Hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin ang Bangag admin kung sino yung itatapat kay Vice President Inday Sara Duterte, lalo na. Bagsak ang performance ni Bongbong Marcos, trust and approval rating, bagsak na bagsak. Ayaw ng mga Pilipino kay Ngiwim. Gusto na nga pag-resignan si Ngiwim, di ba? Ayaw na namin dyan, BBM resign. Kasi nga, hindi maganda yung pagdala sa Pilipinas. Pero kung maganda lang ang performance ni Bongbong Marcos bilang isang Pangulo, malamang si Inday Sara mahihirapan, pero hindi. Kunik-kunik na, nadagdagan na ang galit ng taong bayan. No, nag-break away na yung unit team, ang mga DDEs. Ang mga taga Davao, taga Mindanao, siguro 98% ng mga taga Mindanao suli Duterte. Merong 2% na taga Mindanao, yun yung mga bangag, no? Manambunan, ng malimalita, mga trolls, yung mga yung mga bulag, walang alam. Nanonood lang ng vlog ng mga bubunis ng tanganista ni Baki. Kaya siguro yun. Pero pagdating po sa totoong bilang, hindi ka taga Mindanao pag hindi ka susuporta sa mga kapwa Mindanao. Kagaya ni Barbers. Panay bati ko sa mga Duterte, bakit? Putang ina, mali-malita eh. Di ba, Barbers? Napanggit sa affidavit eh. Kaya susuporta ka si Adjong, si Manix. Malita-malita. Pero pagdating ng 2028, maniwala kayo, magmanikluhod yung mga animal na yan sa mga Duterte. Kasi wala namang makakatalo kay Inday Sara. Kahit pagsama-samahin pa lahat ng mga impacto, mga damunyo dyan sa Kongreso, Senado, hindi pa rin kaya po tibagin si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya yung impeachment ngayon, ano na lang yan? Sarswela publicity. Ganun na lang. Baka sakaling may maniniwala sa kanila. Pero duda po ako kung makalikom po sila ng sapat na bilang. Basta tayo, Duterte forever.